Isang pagpalang gabi po sa ating lahat ang aking babasahin. Sa ating daily devotion ay makikita sa ikadalawang mga hari, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Ipinatawag ni Eliseo, isa sa membro ng grupo ng mga propeta, at sinabi, "Maghanda ka, dalhin mong lalagyan ng langis at pumunta ka sa Ramot, Gilead. Pagdating mo roon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat na apo ni Nimsi. Kunin mo siya sa mga kasama niya, dalhin mo sa isang kwarto na dalawa lang kayo. Pagkatapos kunin mo ang langis, ibuhos mo sa ulo niya at sabihin, 'Ito ang sinasabi ng Panginoon, pinili kitang maging hari ng Israel.' Pagkatapos buksan mong pintuan at tumakbo ka ng mabilis. Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramot Gilead. Pagdating niya roon, nakita niya nakaupo ang mga opisyal ng mga sundalo. Sinabi niya, 'May mensahe po ako para sa inyo, mahal na pinuno.' Nagtanong si Jehu, 'Para kanino yan?' Sumot ang tao, 'Para po sa inyo, mahal na pinuno.' Tumayo si Jehu at pumasok sa bahay. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking hayag ay mababasa sa ikalawang mga hari, chapter 9, verses 6 to 10. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, "Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Papatay mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang may paghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta." Yun lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 9, verses 11 to 15. Pagbalik ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, isa sa kanila ang nagtanong sa kanya, "May problema ba? Bakit ka pinuntahan ng baliw na iyon?" Sumagot si Jehu, "Kilala ninyo kung sino siya at kung ano ang kanyang pinagsasabi." Sumagot sila, "Hindi totoo yan. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang sinabi niya." Sinabi ni Jehu, "Ito ang sinabi niya sa akin. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinili kitang maging hari ng Israel." Nang marinig ito ng mga opisyal, tinanggal nila ang mga balabal nila at inilatag sa hagdan para kay Jehu. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw si Jehu na ang hari. Pinatay ni Jehu sina Joram at Ahaziah. Nagplano si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimsi laban kay Joram. Nang panahong iyon, ipinagtatanggol ni Joram at ng mga taga-Israel ang Ramot, Gilead, laban kay Haring Hazael ng Haram. Pero nasugatan si Joram sa pakikipaglaban nila sa mga Arameo, kaya kinailangan niyang umuwi sa Jezreel para magpagaling. Sinabi ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, "Kung gusto ninyo maging hari ako, huwag ninyong hayaang may lumaban sa lungsod para pumunta sa Jezreel at ibalita na ginawa ninyo akong hari." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 9, verse 16 to 20. Sumakay agad si Jehu sa karwahe niya at pumunta sa Jezreel, kung saan nagpapagaling si Joram. Si Haring Ahaziah ay naroon din dahil binisitan niya si Joram. Ngayon, nakita ng gwardya sa tore ng Jezreel si Jehu na paparating kasama ang mga sundalo nito. Kaya sumigaw siya, "May paparating na mga sundalo." Sumagot si Joram, "Magpadala ka ng mga ngabayo para alamin kung kapayapaan ang sadya nila sa pagpunta rito." Kaya umalis ang mga ngabayo para salubungin si Jehu at sinabi, "Gusto kong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya niyo rito."
Sumagot si Jehu, "Wala ka nang pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Sumigaw ang gwardya sa hari. Nakarating na po sa kanila ang mga ngabayo pero hindi pa siya bumabalik. Kaya muling nagpadala ang hari ng isang mga ngabayo. Pagdating niya kina Jehu, sinabi niya, "Gustong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka nang pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Muling sumigaw ang gwardya sa hari. Nakarating na po sa kanila ang ikalawang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik. Sobrang bilis magpatakbo ng karwahe ng kanilang pinuno, parang si Jehu na apo ni Nimsi. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 9 verse 21 to 25. Sinabi ni Joram, "Ihanda ninyo ang aking sasakyan." Dali-dalik sumakay sina Joram at Ahasias at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, "Kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu?" Sumagot si Jehu, Magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba ng Diyos-Diyosan at pagkukulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel?" Nang marinig ito, biglang ibinuwelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahasias. "Pinagtaksilan tayo," ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, "Buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab noong tayo'y kasama pa niya." Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good evening po. Ang aking pong Bible verse for today is from 2 Kings chapter 9 verses 26 to 31. Verse 26, "Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh." Verse 27, "Pinatay ni Jehu si Ahazias. Nang makita ni Ahazias na ang nangyari, tumakas siya papuntang Bet-Agan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe ng paahon ito sa Gur na malapit sa Ibleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya'y kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe, at siya'y inilibing nila sa Jerusalem, sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Verse 29, si Ahazias ay naging hari ng Juda noong ika-11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Verse 30, ang pagkamatay ni Jezebel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, "Kapayapaan ba ang sadya mo, Simri?" Mamamatay ng sariling Panginoon. Ang ating mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, no, dito sa verse 26 nabasa natin, no, na binanggit dito si Nabot. 'Di ba, sinabi kung nakita mo ba ang pagkamatay ni Nabot, yung may-ari po ng ubasan na gusto ni King Ahab na nakuha nilang ipapatay, 'di ba, para makamkam nila yung lupa ni Nabot. Yan, sinabi dito sa 1 Kings chapter 21, no, na yung about kay Nabot. And dito
sabi sa verse 17, sinabi ni Yahweh kay Elijah, no, na napuntahan agad si Haring Ahab na asawa ni Jezebel, 'di ba? Ito yung tatay ni Joram. Si Joram yung anak ni Jezebel and Ahab na nagpapatay kay Nabot, no, sa kagustuhan nila doon sa lupain na yung ubasan na lupa ni Nabot. Yan, sinabi dito na sa verse 19 ng 1 Kings chapter 21, no, na 'di ba, sabihin mo sa kanya, ito pinadala ni Yahweh si Elijah kay King Ahab, no. Sabi niya, sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ng tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian kung saan hinibod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din nihimurin ng aso ang iyong dugo. Ayan, dito sa verse 21 naman, no, sabi niya, malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki. Yan nga na si Joram, no? Matanda o bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at tinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ang kausap po dito ni Elijah ay si Ahab, King Ahab, no? At si Joram na pinag-uusapan natin ngayon na pinatay ni Jehu ay anak ni Ahab, no? Nasusulat dito na kasama siya sa parusa na ginawa ng kanyang ama. Kay Ahasias naman, no, na nanggaling sa lahi ni David, ay nakatakas, ngunit namatay din ito dahil na ipinapana din siya, di ba? Pero kinuha siya ng kanyang mga tauhan at nailibing, no, sa libingan ng kanyang mga ninuno. And dito naman sa 1 Kings chapter 21 verse 23, no, sinabi rin dito na ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Amen. Ito po ay sa katuparan, no, ng mga pahayag ng propetang si Elijah sa ama ni Joram na si King Ahab, no. At dito rin mapapansin natin na nung dumarating na si Jehu sa kaharian ni Jezebel, no, sinabi niya dito na sa verse 31 na sa verse na natin ngayon, nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo? Zimri, tinawag niya itong Zimri, no, mamamatay ng sariling Panginoon. Inihalin tulad po siya, no, 'di ba sa time natin ngayon, kunwari may isang tao na may history ng pagpatay or kung ano man yung nagawa niyang masama. Tapos ipinapangalan natin yun sa katulad niya sa panahon ngayon. 'Di ba? Na ito si King Zimri ay ganun din yung ginawa niya, na pinatay din niya yung kanyang Panginoon. So yun din ang itinawag sa kanya ni Jezebel, no, Zimri. Yan, tinawag po ni Jezebel si Jehu na Zimri dahil nga po sa katulad ng ginawa ni Zimri na pagpatay sa kanyang Panginoon nung time na yun, no. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, no, sa kanila yung hari, no. Katulad nito ngayon na si Jehu sa pagpatay niya sa kanyang hari na si Joram na anak ni Jezebel. Yun po. At yun lamang po. To God be the glory. God bless us. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at sa ating pagpapatuloy na ginagawa sa ating devotion sa bawat araw. Ay tayo po ay nasa 2 Kings na, no, chapter 9. At ating pong babasahin ay 32 hanggang 37. So sabi po dito, sinabi ni Jehu sa kanila, ihulog ninyo siya, kaya inuhulog nila si Jezebel. Tumilamsik ang dugo nito sa pader at sa mga kabayo. Tinapaktapakan ng mga kabayo ni Jehu ang katawan ni Jezebel. Nang pumasok si Jehu sa palasyo, kumain siya at uminom. Pagkatapos ay sinabi niya, kunin ninyo ang isinumpang babaeng yan at ilibing dahil sa anak siya ng hari.
Pero nakukunin na nila ang bangkay niya para ilibing. Wala nang natira sa kanya, maliban sa kanyang mga bungo, mga paa at mga kamay. Kaya bumalik sila at sinabi kay Jehu ang nangyari. Sinabi ni Jehu, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya si Elias na taga-Tisbe. Sa isang lupain ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang katawan niya ay kakalat na parang dumi sa bukid ng Jezreel at walang makakakilala sa kanya. So dito po natin makikita, no, na ang Diyos, ang salita ng Panginoon ay talagang mapanghahawakan. No? Sabi nga ni Jehu ay nangyari sa kanya ang sinabi ng propeta. So dito po natin makikita na talagang ang salita po ng Panginoon ay talaga pong mapangkakapitan natin sapagkat ito ay mangyayari. No? So purihin po ang Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa devotion natin ginagawa sa bawat araw. God bless everyone.